Good morning sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kumpadre, sa ating mga ka-berks, sa pag-subscribe nyo sa The Pilgrimage of Grace, nagtatalakay ng relihiyon at politika. So, walang personalan, walang ad hominem, purely vlogs lang. So, bago yan tayo magsimula, mag-subscribe kayo sa hindi pa nakasubscribe. At i-click mong all sa bell dyan sa YouTube para maganda ang daloy ng ating pag-iisip kapag mag-post tayo ng video, ma-update kayo ng YouTube. So ngayon ay pag-uusapan natin ang pinakamasasayang sandali na pasasalamat ni Imelda Marcos sa 31 milyong bumoto kay Bongbong Marcos. Di ba? So ika nga, itong pinakamagandang hangarin na natupad na naging presidente si Bongbong Marcos, naabutan pa ni Madam Imelda. Wow! So mahaba ang buhay, pinagpala ang buhay, binigyan ang buhay ng Panginoon ng 92 years old para masaksihan niya ang pag-akyat ng sa stage ng kanyang anak na inihalal ng Pangulo sa Pilipinas in a landslide way. So, alam naman natin, kilala naman si Imelda Marcos, First Lady, asawa ng dating Pangulo, na patalsik sa Malacanang kasama ng kanyang asawa, pamilya, and then now many decades, almost 40 years, nakabalik sa palasyo si Bongbong Marcos, nasaksihan pa ng nanay ang swerte ng kaya talaga maganda talaga na mahabang edad mo talaga naaabot ka sa 90 years, 96 tulad ni Enrile, okay yan. Basta ba healthy lang, di ba? Nang okay pa rin ang pakiramdam, pero pag hindi na maganda ang takbo ng kukote, dapat talaga mamatay ng maaga. Pero kung healthy pa, activated pa, full bar, okay pa, mabuhay ng matagal, maganda. So ito yung video na pasasalamat ni Imelda Marcos sa sambayanang Pilipino. Ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa inyong pagtulong at tiyaga sa kampanyang ito na tayo ay nagtagumpay ng isang landslide sa istorya ng ating bansa. Ako ay tuwan-tuwa at ako'y nakakakita ng magandang kinabukasan, lalo na tayo'y magkakaisa-isa, pagtutulong-tulong at pagmamahalan, tayo'y makakadating sa araw na masisigaw natin, this nation will be great again. Sa inyong lahat, maraming salamat. At Kibet de Leon, ako'y nagpapasalamat din na nandiyan ka at tinatyagaan mo ito, ilang taon na ito. Sa inyong lahat, mga loyalista, mahal ko kayong lahat at kayo makakatyaga at makakasiguro dahil dyan ako nagmamahal sa inyo at nagawin ko lahat. Tulungan kayo, mahal ko kayong lahat. Salamat po. So ang video dyan, nagpapasalamat si Bongbong Marcos, si Imelda Marcos. Gano na-out tayo nag-iiba ang pag-mention ko sa yung pasalamat ni Imelda Marcos sa sambayanang Pilipino. 31 milyon na mga Pilipinong bumoto at nagtiwala kay Bongbong Marcos. Diba makikita mo sa boses ni Madam Imelda na excited siya diba? Tuwang-tuwa siya. So ang kanyang pasasalamat siguro pag bubuksan mo ang kanyang pagkatao, tignan mo ang kanyang puso, siguro 100% na pasasalamat, walang duda. Diba ito'y pasasalamat. At mayroon siyang mensahe na nanalo si Bongbong Marcos in a landslide victory. Grabe ito. Alam nyo, pagdating sa landslide victory, isa lang, mga presidenteng naalala ko nanalo in a landslide victory. So far sa naalala ko lang, si President Marcos
si Erap Estrada, si Duterte, si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang pinakagrabing landslide victory. Kasi super majority ang bumuto talaga kay Bongbong Marcos. Ibig sabihin, pag tipon-tipunin mo man ang boto ni Isko, ni Lene, ni Pacquiao, ni Ping, at iba pang presidential candidate, pag isahin mo man, labang pa rin si Bongbong Marcos. Kaya nga majority votes talaga. Ito talaga ang tunay na mayroon tayong presidente na majority choice ng mga tao, 31 million, di ba? Anyway, totoo lang kasi ganito. Simula't simula pa man nang tumakbong senador si Bongbong Marcos, naniniwala na talaga ako na later on, one of these days, or darating talagang panahon na si Bongbong Marcos uupo na Malacanang. Alam ko yung positive talaga ako dyan. Kahit na noon pang tumakbo siyang senador no 2010, 2000 ano ba yon? Pagkapanalo niya. Nang umupo siyang senador talaga, baka 2010 yata yun eh. Nang manalo siyang senador. Doon pa lang alam ko na later on, i-consume ng Marcos ang Malacanang talaga. Babalik talaga siya sa Malacanang. Kasi meron akong salawikain na nabasa nang nagbigay ata ng salawikain na yon, opinion, isang Amerikano o German ba yun, Amerikano. Ang sabi doon, he who control the present, control the past. And he who control the past, control the future. Di ba? Sino sa inyong nakabasa na dumadaan sa social media ang kanyang klaseng mga sulat? He who control the present, control the past. He who control the past, control the future. Yung language na yan, nabasa ko yan. Pumasok talaga sa isip ko na manalo si Marcos sa pagkasenador. Uupo talaga sa Malacanang. Kasi yung sayings na yan, accurate yan eh. Sabi ng saying, kung sino daw ang kumukontrol ngayon, makukontrol mong nakaraan. Di ba? Presidente ka ngayon, ikaw ang nakaupo ngayon, ikaw ang nasa power ngayon, makontrol mong nakaraan. Kaya nga ang Aquino government noon, nahawak dati ng Liberal Party ang Pilipinas within more than 30 decades. Diba? Sila ang kumukontrol ng present. Ang past lagi nilang kontrol eh. Martial law, human rights violation, Marcos magnanakaw, Marcos diktador. Diba ganun lagi? Kasi sila kontrolado nilang present. Aquino government. For more than 3 decades, sila ang naghawak ng Pilipinas. Kontrolado nila nakaraan. He who control the present, control the past. Kaya sa kanilang panahon na sila ang magpresidente, sila ang power, lagi mo makita ang kinakalkal nila, ang martial law. Masama si Marcos. Kawatan si Marcos. $110 billion, $100 billion. Ninakaw sa kaba ng bayan, nangutang si Marcos. Maraming pinatay, maraming tinurture. Ano pa? Di ba? Kasi kontrolado nilang ngayon, so makakalkal nilang nakaraan. Yan ang gawain ng kumontrol ng Pilipinas noon. Sa kanilang panahon, ang nakaraan lagi nilang kinakalkal. Whereas sinasabi ng kadugtong, he who control the past, control the future. Di ba ganon? So si Marcos naman, kontrolado ang nakaraan, ang tatay. Nagpatayo ng Bataan Nuclear Power Plant, nagpatayo ng geothermal energy, nagpatayo ng electrical energy. Lahat nagpatayo ng Angat Dam. Lahat ng dam ginawa para may tubig ang Metro Manila.
kuryente, tubig, ano pa, highway, San Juanico Bridge. Si President Marcos, ang record niya sa nakaraan, nation builder siya, visionary. So, ang he who control the present, control the past, Aquino government yan. Ang problema, ang kasunod, he who control the past, control the future. Kaya ang minsan, pag kontrolado mong nakaraan, magandang record mo sa nakaraan, nagpatayo ka, ginawa ang bansa mo, pinalago mo sa build projects. So, ang future talaga, kukontrolin mo. Di ba? Kaya nga si Marcos, Bongbong Marcos, ngayon sa Malacanang eh. Di ba dahil sa tatay niya yan? Kayo talaga. Kung hindi dahil kay tatay niya, may posibilidad na si Bongbong Marcos hindi magano sa Malacanang. Wala siya. Sa tatay niya yan. Kasi ang legacy ng tatay niya, kontrolado nakaraan. Di ba? Yun ang tatay niya. Pinakamatalinong tao sa kanyang panahon, kinilala ng buong mundo yan. Lagi nag-i-speech sa American Congress. Pang nagsalita, no kapikat, kontrolado yung nakaraan. So ang future, sure bull mapunta sa Marcos. See? Tama, di ba? Katingnan nyo, si Marcos, Bongbong Marcos, presidente na ngayon, 31 million votes. Kasi nga kontrolado ng tatay ang nakaraan, so ang future, sila talagang papasok sa Malacanang. Ganun talaga ang seeing, is very accurate ang kahulugan. So ang pasasalamat ni Imelda Marcos sa pagiging landslide victory, ano yan eh, kumbaga hindi mo na maipinta ang kaligayahan ng lola na to. So, blessing sa kanya to, nasaksihan niya. And then, siya na rin ang may sabi sa panahon ni Bongbong Marcos, ang mga Pilipino, maniwala ka kay Ma'am Imelda Marcos sa mga nakikinig ngayon. Maniwala ka na sa panahon ni Marcos na to, may magandang kinabukasan na haharapin ang Pilipino. Totoo yan. Oh my God! Paniwalaan mo lang. Hindi mo dapat pagdudahan ang Marcos pag nagsalita patungkol sa magandang kinabukasan. Ang problema lang ito sa mga dilawan na mga pinklawan. Biro mo, kauupo pa lang ni Bongbong Marcos. Naghanap na sila ng bigas na 20 piso. Diba? Naghanap na sila ng bigas na 20. Nasaan na raw ang 20 pesos na bigas? Wala pa nga 2 weeks eh. Madilawan talaga. Wala itong magawa sa buhay ito. Napakahina raw. Mabagal daw ang aksyon. Hindi nakikinig kasi sa balita. Hindi nakikinig sa sinabi ni Bongbong Marcos na ma-attain ang ganyang klaseng aspiration. Anyway, ibig nating iklaruhin sa lahat. Aspiration niya na by 2023, may posibilidad na ang bigas hindi lalagpas sa 30, 20, 21, 25, 26. Diyan maglalaro ang bigas natin. So, ang aspiration na 20 bigas, matutupad yan. Either mag-25 siya, okay na yan. Kahit wag na mag-20, mag-22 lang, okay na yan. Kasi ang aspiration, ang goal talaga ni Bongbong na ang bigas hindi lalagpas sa 30. Tapos, yung hindi bumoto kay Bongbong Marcos, sila pa yata excited, naghahanap na ng bigas na 20 kilo. Ay, naku po. Maghintay kayo sa susunod na harvest. Ginagawa ng lahat ng paraan. Kaya nga, siya ng sekretary sa Department of Agriculture. Kasi itong mga sindikato na smuggler sa agriculture, kontrolado nilang DA kapag ibang taong nakalagay dyan. Binabayaran ng smuggler ang Congress. May suhol ang mga senador. Na dapat bigyan mo ng budget ang DA secretary. Maliit lang. Maliit lang. Para hindi sila makakilos at makagalaw. Nabasa ni Bongbong Marcos yan.
So kasi siya ang nagsekretary, parang mga smuggler, maparalyze. O sino ngayon ang senador dyan? Pakilala mo sa akin ang senador at ang congressman na pipigil sa budget ng president kay siya yung DA secretary. Wala na. Diba? Narinig ko nga doon, nabasa ko sa report sa Ilocos Norte daw, may nag-request na i-revive ang tomato sauce company. Kailangan ng milyon-milyon. Granted agad. Approve. Kasi nga, ang secretary, si Marcos. Nabasa ko lang yun. Kung fake news yan, di fake news. Pero nabasa ko dumadaan sa wall ko sa Facebook, binabasa ko. So, maghintay lang kayo ng next year. Magtatanim pa ng mga palay. Rice si Bongbong Marcos, master yan. Tinatawag yan na Rice Cesar sa Ilocos Norte. Maniwala ka sa kanyang kakayahan. And then, sinabing Imelda Marcos sa kanyang pasasalamat, nagpapasalamat siya sa mga loyalista. At ang kanyang mensahe sa loyalista ay mahal niya ang mga loyalista. Magkaroon sana ng pagkakaisa, pagmamahalan. Yan ang magandang mensahe. Di ba? Na ang Pilipino, tinuturuan mong magkakaisa at magmahalan. Yan ang Marcos talaga. Hindi mo tinuruan na mag-hate each other. Hindi mo tinuruan na magkampanya ka, galitin mong taong bayan para hindi mo iboto Marcos. Pagmamahalan talaga. Iwan ko lang kung bakit maraming galit kay Imelda. Na ang turo niya, magmahalan, magkaisa, di ba? Ma'am, nawa ay bigyan ka pa ng Panginoon ng mahabang taon, 92 kaya ngayon, 93. Bigyan ka pa nga umabot ka sa 100 years, masaksihan mo ang pamumuno ni Bongbong Marcos. Kasi ako naniniwala ma'am, na hindi 6 years ang pwedeng maabot ni Bongbong Marcos. May posibilidad na pag umabot na sa taon na 2 to 3 years or dyan 2, 3, 4 year na, ang Congress mag-move na yan para magkaroon ng balasahan sa Kongreso na baguhin ang Constitution, gawing 10 years ang presidente at ang vice. Malakas ang kutob ko na ganyan di ba? Malakas ang kutob ko by the end of 3 to 4 year. Malamang na ang Congress maggagawa ng isang panibagong resolusyon na ang presidente hindi na 6 na taon ang 10 years na. Sana tama ako. So ma'am, huwag ka mag-alala, magmamahalan talaga kami. Mahal ka rin namin bilang mga loyalista at bilang supporter ni Bongbong Marcos. Walang problema sa amin. Tapos na kami kung masaya ka sa naging resulta sa halalan na naging Pangulo si Marcos. How much more than ako? Sobrang saya ko. Katunayan, ng mag-milyon-milyon ang abansi ni Marcos, wala na, sabi ko, okay na. Tama na ang hinala ko ng Marcos talaga, mauupo talaga sa Malacanang. So, okay na, di ba? So, ipag-pray natin si Bongbong Marcos na magtagumpay sa kanyang hangarin na umabot ang bigas sa 20, 23, 26, 29. Diyan lang, okay na yan. To God be the glory alone.